Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa safe ba na ipakain sa baboy ang lamang loob ng isda. Ano ang magiging epekto nito sa baboy? Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. So ngayon mga ka-farmers, bago tayo magpatuloy, disclaimer lang po, ang ibang impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon dito sa video na ito ay mula po sa sarili kong opinyon at ang iba naman ay ayon lang din po sa pagsaliksik na hinandog ng mga eksperto para sa atin. Isa po nating kahagreser na nagparating sa akin ng kanyang concern o katanungan, no? Si Kabayang Ruby Ann Dalina, at ito po ang kanyang tanong. Hello po! Ang break namin, pinakain namin ng lamang loob ng tulingan na isda ng buhay namin. Di na kumain, nakahiga na lang. Pinakain na po namin ng gata na may asukal. Ano po dapat gawin? Sayang ang baboy, wala pong lagnat. So maraming salamat po madam sa katanungan mo na ito. So kumusta naman po ngayon ang baboy mo na napakain siya ng ganon? Tungkol sa pagpapakain ng lamang loob ng isda. Sa sarili kong pag-analyze, parang hindi po mabuti o hindi maganda na pakainin natin ng lamang loob pakainin natin ng lamang loob ng isda ang ating mga alagang baboy, lalo na po kung mga purebred or hybrid na mga lahi sa baboy gaya ng large white, landrace, durok, Petrain at iba pa. Lalo na po kung nasanay ang ating mga alagang baboy na kumain ng commercial feeds or mga alternatibong pagkain na nakatutulong din sa kanilang paglaki, no, sa ating mga baboy na yan. Tapos bigla nating napakain ng mga swill foods or mga lamang loob ng isda. Maninibago po talaga ang sikmura ng baboy. Resulta, magkakaroon ng problema sa kanilang katawan. Pero linawin ko lang po mga ka-farmers may mga baboy na Bisaya or native pig na nasanay ng kumain ng mga lamang loob ng isda at hinahaluan ng rice bran o darak ng palay, tahop sa humay kung Bisaya, no? Sa Bisaya in term. Ang iba naman ay naghahalo ng ipa ng mais, tahop sa mais at iba pa. Yun ang nakasanayang pagkain ng mga native pig ng iba nating kahag resource dyan. Sa palagay ko po, ang baboy mo madam, siya ay nahilo or nalasing sa pinakain ng inyo pong boy. Yun ang lamang loob ng isdang tulingan. Ganito kasi yan mga ka-farmers. Base lang po sa karanasan ni Dodong Villaran, ako at ang bunsong kapatid ko mismo ay kumain noon ng isdang tulingan. Ito po ang nangyari. Ang fresh na isdang tulingan ay nilinis. Pagkatapos na linis, nilagyan ng asin, tinimplahan, at ibinilad sa araw upang magiging tuyo or dried fish kung tawagin. Nang natuyo na or naging dried fish na, misis ko naman niluto ang nasabing dried fish at nilagyan o hinaluan ng gata, yung niyog ha. To make a long story short mga ka-farmers, masarap ang kain namin noon sa ulam na yon. Ngunit ang problemang nangyari, 30 minutes to 1 hour after kaming kumain ng ganon, ang bunsong kapatid ko ay nagsabi sa akin na nangangati siya sa kanyang katawan. Balat ay namumula at nagkaroon ng munting pamamantal-pantal sa balat. Resulta nga po sa pagkamot niya dahil nga makati. Tapos hindi lang yan mga ka-farmers, kumirot or sumakit din ang ulo. Ako naman po, nakaramdam din ng init sa aking dalawang tainga. Mukha ko'y namumula-mula at dahan-dahan ko ring naramdaman noon ang sumakit yung ulo ko. Sabi ko noon sa sarili, ang dried fish na ginataang tulingan ang siyang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng ganoong reaksyon sa katawan namin ng kapatid ko. Misis ko ay hindi naman nagkaroon ng ganoong reaksyon sa sarili dahil siguro guys, nasanay na siyang kumain ng ganong klaseng pagkain or ulam simula pa noong bata pa siya, according to her. Ang lugar kasi nila sa probinsya po ng Antique ay may season daw talaga na maraming isdang tulingan ang nakukuha. Marami talagang isda, may season daw talaga ng ganon. So, sanay na siya kaya hindi siya nagkaroon ng ganong reaksyon katulad sa aming naranasan ng bunso kong kapatid. Minsan nga, pag marami daw isda sa ganong season, no? Meron daw kasing season sa ganyan. Ang kilo mga ka-farmers ay 50 na lang pesos, no? 50 pesos I mean per kilo. Ang ginawa kong solusyon noon ay kumain lang po ako ng maraming brown sugar. Ulitin ko po ha. Ang ginawa kong solusyon
ay kumain lang po ako ng maraming brown sugar at uminom po ng madaming tubig. Kung sa Bisaya pa, nabugtik na ako guys, kakainom ng maraming tubig para lang mabawasan o mawala ang naramdaman kong problema na ganon. Uminit kasi guys ang aking tainga, talagang iba ang aking naramdaman. Nahilo rin po ako. No, nahilo, lipong kung sa Cebuano. Kaso nga lang, 2 hours ang lumipas bago ako gumaling noon. Ang bunsong kapatid ko naman, medyo nagpanik siya dahil mas marami ang masamang reaksyon sa katawan niya. Kaya nagpa-check up po siya sa doktor at niresetahan siya ng gamot. Tinuro ko na rin sa kanya ang asukal at tubig, gumaling din naman siya. Bilang paglilinaw po ni Dodong Villaran, hindi ko po sinasabi mga ka-farmers na wag na tayo kumain ng nasabi kong isda, no? Kasi yung isda na yan, isa po yan sa mga creation or kabilang sa mga ginawa ng ating may kapal, no? Hindi ko po sinasabing wag nang kumain ng isda. Sadyang may mga pagkain lang talaga na merong masamang epekto sa ating katawan mga ka-farmers. Pasensya na po kayo guys, nakwento ko lang, no? Nakwento ko lang ito sa inyo dahil gusto ko lang pong mapatunayan or patunayan sa inyong lahat na ang lahat ng mga simpleng videos ko dito sa aking YouTube channel, maging sa akin pong Facebook page ay pawang katotohanan or totoo lamang na base lang po sa akin pong karanasan sa aking buhay. Beginners, tandaan po natin, ang baboy na nakakain ng lamang loob ng isda, lalo na kung hilaw, hindi ko lang po alam kung luto, ito ba ay safe pa rin sa baboy. Dahil sabi nga ng mga eksperto, may mga bakterya na active pa rin daw, no? May mga bakterya na active pa rin daw kahit ito ay dumaan na sa init or boiling sa water. Yan po ang sabi ng mga eksperto. Hindi raw po safe na ipakain sa kanila dahil meron itong masamang epekto sa alagang baboy natin. Para po sa kaalaman ng lahat, ang sabi ng mga eksperto sa pagsaliksik, ang pagkain ng lamang loob ng isda tulad ng tulingan o kahit anong klaseng isda ay pwedeng magdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng baboy. Isa na rito mga ka-farmers ang masamang epekto number 1, pagkakaroon ng parasitiko o parasite. Sabi nila, ang lamang loob ng isda ay naglalaman ng mga parasitiko kagaya ng Anisakis, Pseudotyranova at Diphyllobothrium. Number 2, pagkakaroon ng mga lason. Ang lamang loob ng isda ay maaaring naglalaman ng mga lason gaya ng histamine, serotonin at acetylcholine. Number 3, pagkakaroon ng mga problema sa tiyan. Ang pagkain ng lamang loob ng isda ay pwedeng magdudulot ng problema sa tiyan katulad ng diarrhea, vomiting at abdominal pain. Number 4, pagkakaroon ng mga problema sa atay. Ang lamang loob ng isda ay pwedeng magdulot ng mga kimikal katulad ng mercury, lead at arsenic na maaaring magdulot ng problema sa atay. Number 5, pagkakaroon ng problema sa immune system. Ang pagkain ng lamang loob ng isda ay pwedeng magdulot ng mga problema sa immune system katulad ng pagkakaroon ng mga sakit at impeksyon. Ka-farmers, mga sintomas sa pagkain ng lamang loob ng anumang klaseng isda. Number 1, diarrhea. Number 2, vomiting. Number 3, abdominal pain. Number 4, lagnat. Number 5, pagkakaroon ng mga problema sa pag-ihi. Number 6, pagkakaroon ng problema sa paghinga. Yan po ang sinabi ng mga eksperto. Mga hakbang sa paggamot. Number 1, kumonsulta tayo mga beginners, mga ka-farmers sa atin pong veterinaryo o kahit sa mga brand technician natin upang magkaroon ng mga rekomendasyon kung paano gamutin ang baboy na meron pong concern. Number 2, bigyan ang baboy ng sapat na malinis na tubig at ang kapaligiran. Disinfection po mga ka-farmers, kailangan din ayon po sa additional tip ng mga eksperto. Siyempre po, kailangan po yan talaga. Guys, isaalang-alang po natin na ang gamot na ibibigay sa baboy ay nagdidepende po kung ano ang sakit nila. Ayan po ha. Bago tayo magtapos sa video na ito, shout out po muna kinakabayang Zian Pitpit, Teacher Michael Amoris, Felicito Largo watching from Camarines Norte, Arlen Nator, Gilbert Estropia watching from Sorsogon City, Larry Moda Malimbog gikan sa Davao City o kaninyong tanang viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet Stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ikaw ka-farmers, ano po ang iyong masasabi tungkol sa ating topic ngayon sa video na ito? Comment down below na lang po. Ang hindi pa dyan nakapag-subscribe
mag-subscribe ka na and hit the bell ring for more upload. Ako po si Dudong Villaran, ang taos-pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat for always supporting me sa akin pong YouTube channel, maging sa akin pong Facebook page. Happy farming, God bless us all, and peace out everyone.